Banyoni sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay awit ng ating opening song at susundan po yan ng opening prayer ni Sister Lizelle Canoy. At sa punto pong ito, tayo po ay magsiawitan ng ating opening song. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, na ang tahanan niyo po ay nasa kataysasan ng mga langit. Diyos ng pag-ibig at awa, amin po kayong pinupuri at pinapasalamatan. Sa inyo pong dakilang pag-ibig sa isa't isa sa amin, sa inyo pong pag-iingat sa buong araw, at gayon din po sa pagkakataon na kami po ay sama-samang makapag-aral ng iyong banal na salita. At Panginoon, sa mga oras po ito, hinihiling po namin ang inyong patnubay at gabay at bigyan niyo po nawa ng makalangit na kaalaman ng tagapagsalita, gayon din kami mga nakikinig upang amin pong lubusang maintindihan ang mga mensahe na nais niyo pong ipabatid sa bawat isa sa amin. Humingi din po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito pong lahat ay aming pong dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Nakamute po kayo. So, muli po, maganda pong gabi sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon po ito na tayo po ay patuloy na nagkakaroon po ng pagkakataon na makapag-aral po ng kanya po mga salita upang tayo po ay matuto at magkaroon po ng inspirasyon habang tayo po ay nag-antay sa ikalawang pagdating po ni Kristo. So, ang ating pong devotional, November 19, ay meron pong pamagat na religious liberty. Sabi po sa ating key text na sinasabi po sa Acts chapter 4 verse 19 and 20. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. So, sinasabi po dito, on the day following the healing of the cripple, Annas and Caiaphas with the other dignitaries of the temple meet together for the trials. And the prisons, Peter and John were brought before them. So, sa panahon po pagkatapos na pagalingin po ni Pedro, yung isa pong lumpo, ay sinasabi po dito sa sunod na araw daw po, ay nag-ipon sila Anas at sila Caiaphas at ang kanya po mga kasamahan doon po sa templo upang magkaroon daw po ng paglilitis na naandoon daw po ang bilanggo na ang bilanggo na ito ay si Peter at si John. So, sinasabi po dito, in that very room and before some of those very men, Peter had shamefully denied his Lord. So, kung saan po yung room o kung saan po yung silid na kung saan dinala po si Pedro, na kung saan yung ilan din po doon sa mga taong nando doon, ay yun din po yung kaparehong silid at mga tao na kung saan noong sa panahon na dininayed po ni Pedro si Kristo na makaikatlong beses. Sabi po dito, this came distinctly to his mind as he appeared for his own trial. He now had an opportunity to redeeming his cowardice. So, ngunit sa pagkakataon po na ito, ay ang nililitis ay hindi na po si Kristo, kundi sa lugar po na yaon, sa silid po na yaon, kundi ay si Pedro na po mismo ang lilitisin. Sinasabi po dito. At sinasabi po dito ay meron daw po siyang pagkakataon o oportunidad upang kanya pong i-redeem yung kanyang ginawang cowardice o pagtanggi po sa kay Kristo. Sabi po dito, but the Peter who denied Christ is in the hour of his great need was impulsive and self-confident. So, sa time po noon, nung ikinaila po ni Pedro, si Kristo, ay yung Pedro po na naroon, sinasabi po doon, ay Pedro daw po na talagang punong-puno ng confident sa kanyang sarili, impulsive,
sinasabi po doon. Ngunit sabi po dito, differing widely from the Peter who was brought before the Sanhedrin for examination. Ngunit yung Pedro po na dinala ngayon para hatulan, doon po Brother Japet, nandyan po ba kayo? paumanhin po na disconnect. Rinig na po ba? Okay na po. Rinig na po? Opo, opo. Sige. So, patuloy po tayo. Ulitin po natin. Sabi po dito, but the Peter who denied Christ in the hour of his great need was impulsive and self-confident, differing widely from the Peter who was brought before the Sanhedrin for examination. Since his fall, he had been converted. He was no longer proud and boastful, but modest and self-distrustful. So, yung Pedro po na dinala po doon sa paglilitis ay ibang Pedro na po doon sa panahon na ikinaila niya si Kristo. Dahil sa panahon po na yon, si Pedro ay sinasabi po doon impulsive at masyadong punong-puno ng self-confidence sa kanyang sarili. Ngunit yung Pedro po na nakaharap ngayon sa paglilitis ay sinasabi po dito ay hindi na daw po boastful, mayabang. Hindi na sinasabi po dito na siya daw ay modest na at hindi na nagtitiwala ng lubos sa kanyang sarili, kundi nagtitiwala na ng lubos sa Panginoon. He was filled with the Holy Spirit, and by the help of this power, he was resolved to remove the stain of his apostasy by honoring the name he had once disowned. So, dahil nga po that time, sa panahon na hinuli po sila Peter, ay sila po ay nasa kanila po ang banal na espiritu, punong-puno sila ng banal na espiritu. Kung kaya sinasabi po dito, sa tulong po ng kapangyarihan ng banal na espiritu ay na-resolve niya na maalis yung stain ng kanyang pag-apostasiya sa pamamagitan ng pag-honor sa pangalan ng Panginoon, sa paninindigan sa Panginoon, na kung saan dati niyang ikinaila. So sinasabi po dito, the principle for which the disciples stood so fearlessly when in the answer of the command not to speak anymore in the name of Jesus, they declared. So, sa time po na ito, sinasabi po dito na yung mga disciples daw po ay talagang nakatayong matibay sa kanilang paninindigan, sa katotohanan, sa prinsipyo na kung saan sila ay
hindi natatakot. Kaya nga po nung sinabi po sa kanila na mga Sanhedrin na inutusan sila na huwag kayong magsasalita o huwag kayong mangaral sa pangalan ni Jesus. Kasi nga po, kaya nga po sila hinuli. Ang dahilan kung bakit sila hinuli sa kadahilanan na sila ay nangangaral na si Kristo ay nabuhay na maguli, na si Kristo na inyong ipinako sa cross ay nabuhay na muli. At sa pangalan ni Jesus, ang mga disipulo sila ay nagpapagaling. So, yun po yung dahilan kung bakit sila hinuli. So ngayon, inutusan po sila na wag daw po silang mangaral sa pangalan o magsalita sa pangalan ni Jesus. Ngunit ano po sinabi ni Pedro, ni Peter at ni John? Whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. So, maging ito man daw po ay tama sa harapan ng Panginoon na pakinggan sila kaysa sa Diyos ay inyong hatulan. At nila, in the same that the adherent of the gospel struggles in the race. Is saying that the adherent of the gospel struggles to maintain in the days of the Reformation. So, makikita po natin dito na yung pag-uugali po ni Pedro at maging po ni Juan, sila po ay nanindigan sa katotohanan na talagang hindi po sila mapipigilan na kanilang ipangaral ang lahat ng bagay sa pangalan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sinabi nila na hindi maaring sila ay mapigilan sa kanilang mga napakinggan, doon po sa verse 20, na hindi sila maaring mapigilan sa kanilang mga napakinggan at sa kanilang na witness. So, makikita po natin na talaga pong merong panindigan ang si Pedro at ito pong si John. Ngunit sinasabi po dito, is the same that the adherent of the gospel struggles to maintain in the days of the Reformation. Ngunit sinasabi po dito na katulad din daw po ng mga tagapagdala ng pabalita. Lalong higit po ngayon sa panahon po ng pagrereforma, sa panahon po ng Reformation, ay kung paanong struggle na meron po sila Pedro na naranasan, ay ganong struggle din po yung nararanasan ng mga nagnanais na magreforma, na nagnanais na magkaroon ng reformation sa kanilang buhay. So, kung paanong pinipigilan sila Pedro, yung mga nagnanais na magreforma din po ngayon sa ating kapanahunan, sila ay pinipigilan din. So, di ba nga po, yun po yung nangyayari. Katulad din po sa karanasan nila Pedro. Yung mga nagnanais na magreforma ngayon sa ating pong iglesia, lalong higit kapag ibinabahagi na po nila yung katotohanan, sila din po ay pinigilan. Sinasabihan din po sila ng mga leader, ng mga pastor na kinakailangan wag nilang sabihin, wag nilang ipangaral yung ganong katotohanan sa loob po ng iglesia o kung saan pa man. So, kung kaya nga po, isa po yung struggle din para sa mga nagre-reforma. Pero ang kinakailangan lang po talaga natin ay katulad din ng spirit na katulad na meron si Pedro at si Juan na kinakailangang manindigan. So meron pong paninindigan. Sabi po dito, the principle we in our days are firmly to maintain the banner of truth and religious liberty held aloft by the founders of the Gospel Church and by God's witness during the centuries
that have passed since then has in the last conflict been committed to our hands. So, yun nga po, sa huling kapanahunan, sa huling conflict na mangyayari, ay ipinagkaloob po sa atin sa bayan ng Diyos sa huling panahon, sa ating mga kamay, yung prinsipyo po ng katotohanan, yung bandera po ng katotohanan na kinakailangan po dito na kinakailangan daw po itong mapanatili ng matatag. So, yun nga po ang kinakailangan natin gawin, na hindi natin kinakailangan na ibaba yung prinsipyo ng Diyos. Hindi natin kinakailangang ibaba yung pamantayan ng Diyos, kundi panatilihing matatag. So, kaya nga po, kapag sinasabi po dito sa kasunod na we are to recognize human government as an ordinance of the divine appointment and teach obedience to it as a sacred duty within its legitimate sphere. But when its claim conflict with the claims of God, we must obey God rather than man. So, sinasabi po dito, kinakailangan din naman po talaga natin, ito po ay kinakailangan din daw po natin i-recognize yung human government, yung government po natin. Pero kung ito ay magiging, sinasabi po dito, kung ito po ay ang mga ipinapatupad na po ay hindi na po sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. So, sinasabi nga po dyan na we must obey God rather than man. So, masundin po natin ang sinasabi ng Diyos kaysa sa sinasabi lamang po ng tao. So, God's word must be recognized as above all human. So, ano po ang sabi? Na mas kinakailangan daw po nating kilalanin. Kilalanin ang Diyos kaysa po sa lahat. Maging sa iglesia, maging sa estado, kaya nga sinasabi po dito na a doesn't the Lord is not to be set aside, for a doesn't the church, or a doesn't the state. So, kung ano yung sinabi daw po ng Panginoon, kinakailangan na hindi daw po ito pwedeng isawalang bahala. Kasi sinabi ito ng iglesia o dahil sa sinabi ng estado. So, the crown of Christ is to be lifted above the diadems of earthly pontificates. So, yun nga po, yung kasaysayan lamang naman po talaga ay nauulit palagi. Na kung paano sa panahon po ni Kristo, kung paano po sa panahon ng mga disipulo, kapag iyong pinanindigan ang katotohanan, ay mararanasan mo rin ang mga naging karanasan ni Kristo at maging ng mga disipulo, katulad po ni Pedro at ni Juan, na kung saan tayo ay pagbabawalan tayo ng iglesia, ng mga leader ng iglesia, maging kahit naman po 'di ba sa huling kapanahunan, maging ang estado ay pipilitin din tayo. So, ang kinakailangan lamang po talaga natin, katulad po ng espiritu na meron ang mga disipulo, si Juan, si Pedro, ay kinakailangan nating manindigan sa katotohanan. At mas kilalanin natin ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos, kaysa sa sinasabi ng iglesia o sinasabi ng estado. So, lalong higit po, di ba, kapag pumasok tayo sa Reformation, lahat naman po tayo siguro naranasan yon. Yung kapag hindi ka sumunod sa kanilang policy, kasi ang church meron pong working policy, kapag hindi ka sumunod, ay matik na ang gagawin sa iyo, i-disfellow or ibaban ka. Ngunit sinasabi po diyan, meron tayong kalayaan sa ating relihiyon.
So, kaya kinakailangan na mapanindigan po natin yung katotohanan na gawin, wala po dapat tayong ikatakot na kailangan natin ipangaral ang lahat ng katotohanan sa pangalan po ng ating pong Panginoong Jesus. So, yun lamang po. Kung may karagdagan pa po ang iba. Ayan, so maraming salamat po, Brother Japet Banyoni, sa inyo pong ibinahagi na mensahe sa atin ngayong gabi. At dito po ay nagpapakita na paano pinanghawakan ng mga prinsipyo, katotohanan. At ng mga weakness din sila, may mga kahinaan sila na, at na-realize din dito ni Peter kung gaano niya tinaksil ang ating Panginoon. Doon niya nakita yung pagsisisi, yung kanyang karumihan na kailangan siya nagpapaligtas. At sana maramdaman din natin na sa panahon natin ngayon, kailangan din natin panghawakan yung buhay na ating panindigan. At isa pa na napakaganda ng ating pag-aaral sa gabing ito kasi nagpapakita dito yung meron tayong kalayaan. Excuse muna po. Darating tayo sa pag-uusig, which is panghahawakan pa rin ba natin yung totohanan ito despite na buhay na natin yung kapalit. So, na ang atin pong paninindigan, yung sinasabi na ito na doesn't work. Kahit anong sabihin ng iglesia o sabihin ng mga tao, kung sino tayo o sino ang Diyos na pinaglilingkod natin, naway pakita pa rin natin yung ah, karunungan, katwiran, ang kabanalan ng ating Panginoon. Kasi nga, ito po yung pinapractice natin, di po ba? At napakahaba na po ng ating pagsasanay sa mundong ito. At napakalapit na din po yung wakas. At ito na lang po yung hinihintay ng ating Panginoon. Yung character niya ay ma-reflect na sa atin. Ayan, so sa puntong ito, ayan, meron pa po tayong oras. Bigyan ko po kakataon ng ating mga kasamaan dito sa Zoom. Si Sister Tricia, and sino itong si Coco. Kung meron po kayong insight sa ating napag-aralan sa ating devotional entitled Religious Liberty, and also sa ating mga kapatiran sa Tumpa Church, and sino po to si Oppo A98. Ayan. So, maaari ko na pong ibigay sa inyo ang pagkakataon. Ayan, so kung wala pong magdadagdag sa ating napag-aralan sa gabing ito, ay tayo na po ay dadako sa ating closing song and ang closing prayer ng ating pong speaker.
Tayo po ay manalangin. Let's pray. Mahabagin, mapagpala po naming Ama ng tahanan sa kataasan ng mga langit. Sa muli po ayun pong binabalik, ayun pong papuri at pasasalamat. Dahil po sa inyo pong pag-ibig na kung saan ay patuloy niyo po kaming pinapapalalahanan na sa pamagitan po ng inyo pong mga mensahe na kung saan ay sa kabila po ng mga hadang na sa aming pong buhay, na kami po ay amin pong may pangaral ang inyo pong kabutihan. Nawa po ay patuloy po kami magkaroon ng panindigan na amin pong patuloy na maibahagi ang mga katotohanan na inyo pong ipinagkatiwala po sa amin. Tulungan po kami na patuloy na magkaroon ng matibay na pananampalataya na anuman po mga pagsubok ang dumating sa aming pong buhay ay ito po ay amin pong mapanagumpayan. Dalangin po namin na nawa po ay sa gabing ito, sa amin pong mga mensahe na napakinggan, ay maging inspirasyon po namin ito habang kami po ay naghihintay sa inyo po sa ikalawang pagdating po ni Kristo. Inisin patawarin po kami sa inyo po mga nagawang pagkukulat at pagkakasala sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Zoom at magkita-kita po muli tayo bukas ng umaga sa ganap na alas 5 sa ating morning devotional at bukas din po sa gabi sa ganap na alas 6 para po sa ating evening devotional. At muli, maraming salamat sa ating speaker at sa ating mga nanonood sa ating Facebook Live. At muli, good evening and God bless.